So, kung merong nasobrahan sa pulburon tapos na ospital sa St. Luke's, kung sino man yan, di ba? Wala akong ka-idea, pero kung, kayo na lang ang mag-isip kung sino. Base dun sa mga post ni Miss Maharlika, ni Miss Sass, ni Political Witchboy na pinilisan ko kanina. Panoorin nyo na lang yung shorter video natin or yung panimula ng ating live na ito, ng live, para malaman nyo kung sino yung mga tinutukoy nila. Ako kasi, wala. Hindi ako pwedeng mag-agree kaagad, right? Pero kung, di ba, pag dudugtong-dugtongin mo yung kwento nila, even yung mga sinishare nilang video, parang may tinutukoy na isang tao na batang politiko. Pero syempre hindi yan si Charisse Pimpinko. Batang politiko lang. Mukha lang kasing politiko sa suot si Charisse, di ba? Wink wink. Anyway, kung merong naliligaw ng landas or napapariwara dahil sa bisyo, batang politiko, pinagkakatiwalaan ng taong bayan, may mandatong magsilbi, di ba, maging tagapaglingkod ng kanyang constituents, lalo na yan kung saan man yung constituency niya, ay napapariwara ang landas. Meron naman pong isa na mukhang tumatama ang landas. Okay? Punta po tayo dito sa page ng isang vlogger. Ayan. Ben Barubal. Mukhang tumatama ang landas. May isa po kasi nag-message sa akin na mawin yan at sinasabi niya na parang nagbabago si Ben Barubal, no? Sabi ko, parang napansin ko nga rin yan kasi may post nung nakaraan si Ben Barubal na binabanatan niya si Tamba. Sabi ko, si Ben Barubal ay kilalang pro-BBM, kaya inaaway niya si Miss Maharlika, di ba? Inaaway niya si Miss Maharlika at si Kuya Roy ng Bagong Lipunan. Yan, matindi ang banatan ng mga yan. Pero ngayon, parang si Ben Barubal, binabanatan na rin si Tamba. Sabi ko nga sa nag-message sa akin, shout out po, sabi ko, kung binabanatan niya si Tamba at kahit dati ay pro-BBM siya or pro-BBM pa rin siya, 'di ba? Kung binabanatan niya si Tamba pero pro-BBM siya, eventually aayawan niya si PBBM. Si Ben Barubal talagang mabubuksan ng isip nito. Kasi artist si Ben Barubal 'di ba? Rapper, magaling siyang gumawa ng mga doon, flip top, right? Yung parang naka-rhyme na mga tula-tula or naka-rhyme na mga yung parang pang rap nga. Mga spoken poetry na naka-rhyme, ganyan. So, diyan siya magaling. Nakakaaliw yung kanyang content actually, 'di ba? Kaya nang hinayang tayo nung inaaway niya si Miss Maharlika at si Bagong Lipunan dahil nga binabati ko si PBBM. Ngayon napansin ko kay Ben Barubal, mga ate at kuya, hindi na niya binabanatan si Miss Maharlika. Ang kanya kung saan ko siya nakitang consistent ay si Tamba yung binabanatan niya. So sabi ko nga, kung si Ben Barubal ay bumabanat kay Tamba, kilala niyo ba si Tamba? Makikita niyo mamaya. Thank you po, si Leo. Happy holidays as well. Thank you. Or was I? Kung binabanatan niya si Tamba, ibig sabihin nun, hindi siya bayarang vlogger. Right? Kasi sa tingin ko po, yung mga sambang-samba kay Tamba, ay may napapala kay Tamba. Just like yung Jam Maligno ba yun? Right, yung Jam Maligno, kakaiba talaga eh. Diba? VP Sara yun siya, PRRD yun siya. Pero ngayon, no, she chewed and swallowed for Tamba, diba? Nilunok niya ang kanyang fried, kung ano man. Fried. Nilunok niya ang kanyang Pride detergent bar. Pride detergent powder. Oh. For the sake of Samba at unity with the CPP and PA-NDF. My God, Jam Maligno, good luck. Really? Rubbing elbows with the makakaliwa? Good luck. Anyway, ito si Ben Barubal po, bumabanat kay Tamba. And later on, feeling ko, magiging anti-BBM to. Kasi mukhang supporter naman siya ni VP Sara at saka ni PRRD. Diba? So, tingnan natin yung mga post niya. Ay, may itlog mga ate at kuya. Ay, Speaker Martin, ay, naaway ka, ha? Huwag mo akong gurgurin, ha, Speaker Martin, ha? Si Ben Barubal na lang ang gurgurin mo. Ay, like po tayo, 800 tayo. Ang likers, hindi mo lang maka 500. Oh, like po. Open the book. Book of Accounting ang tinutukoy dito. Tiko, parang yung message ba? Ilang itlog nakikita nyo dyan? Thank you po, Bites and Miles by hindi ko makakita ang pangalan. By Ace. Hello po. Thank you. Oh. Ilang itlog nakikita nyo dyan? 3 yung nakikita ko. Bugok yung isa. Ay, bugok ba? Huwag balat sibuyas. Yuhu!
open the book. Sabi niya, bugok? Ay di, sino yung bugok na itlog? Dalawa lang nakikita ko, may isa pa bang bugok na itlog? Okay. So, nakakaaliw ang mga ginagawa ni... Speaker, kasuhan mo tong si Raul, bakit? Oo nga. Tingnan mo, nagrarally-rally, makakaliw. I mean, di ba? Kongresista tapos nagrarally. Ito, winawarla din niya yung kongresista na bumabatikos kay VP Sara, right? Oo, ito nga na may kaso. Ayan, yan yung naging topic natin to ito yung nag-quit sa PDP Laban. Siya ba yon? I think so. Frantin, si Frantin. Love team yarn. Frantin. Si Franz Castro at si Martin. Kasi nga magkasundo na sila. Mga ate at kuya, may nag-email nga pala sa akin. I'll discuss it sa susunod nating live, no? May peligro daw talagang dala ang Frantin love team. I-share ko sa inyo, nakakatakot yung sinend sa aking email. I-discuss ko sa susunod nating live, maybe tomorrow. Binabanatan niya si Speaker Martin. Ayan, binabarubal niya. Kilala si Ben Barubal sa pambabarubal, pagwawalang hiya. VP Sara pa rin talaga ang supporters niya. Shinout out or binasa ni Attorney Trixie yung kanyang comment. Ayan. Tapos ito, parang ang China at Anemica magka-close naman, pero tayo winawarla natin ang China. Akala natin makakampi sa atin ng Anemica, pero mas gusto ng Anemica ang China. Shoot ng ina, naglabasan yung mga walang hiya. Kasi maka-PRRD si Ben Barubal. Buti na lang, no? Ito yung grupo ng mga anes. Alam nyo na, di ba? Kabataan Party List, ACT Teachers Party List na may kaso ng pangingidnap ng mga bata yata. And si Arlene Brosas na nasa dulo, Gabriela. Tunog pa lang, alam nyo na, di ba? Ayan, extraordinary song. It's an ordinary song. Yun ba yun? To a special girl like Francine. France! Anyway, extraordinary song yun? Ayan, binawarla yung mga makakaliwang grupo. Ito yung huli niyang post na parang pro-BBM pa siya. 3 tunay lang ang nag-usap. Walang tambabes dyan. So wala daw si Tamba sa nag-usap na ito. Pero bakit parang si Tamba ngayon yung bida-bida? Binawarla talaga niya si Tamba. Pro-BBM pa siya November 9, pero ngayon parang hindi na siya pro-BBM. You know what, Ben Barubal? Shout out to you. Ewan ko kung mapapanood mo yung vlog ko. Ako na may tungawlaang na vlogger. Kasi malaki ang channel ni Ben Barubal, no? Ang inakala ng marami noon, si Ben Barubal ay ensaymada vlogger na rin. Dahil nga po, inaaway niya si Miss Maharlika. Ang galawan po kasi ng mga... maybe maghanap tayo ng picture ni Ben Barubal, no? Para familiar sa lahat. Tingin tayo. Anyway, lagi naka-face mask si Ben Barubal. Is this you, Ben Barubal? Parang nag-mature ka Ano ba? Alam niyo na ang totoong pangalan ni Ben Barubal, no? Starts with the letter D, pero hindi ko na i-disclose at hindi ko naman siya inaaway. Nagtuwanda ka talaga dito, Ben Barubal. Ikaw mo to? Ikaw yan? Ay, hindi. Siguro member ng kanyang, medyo bilugan si si Ben Barubal. Anyway, yan. Ben Barubal. Tapos Ronnie yata ito. Yung black and white si Ben Barubal, okay? Wala na ba ibang picture? Wala na. Wala siyang masyadong ina-upload na picture. Oo, wala. Anyway, doon na lang sa black and white. But the point there is, Ben Barubal, inakala ng marami nung inaaway mo si Miss Maharlika and even Bagong Lipunan na ensaymada ka. And ang ensaymada vloggers, mga ate at kuya, may reputasyon na sila ay mga kakamkam din, na sila ay may pa-allowance, 'di ba? Allegedly may pa-allowance, allegedly may pa-budget, 'di ba? Actually, may mga ensaymada naman na umamin, mga ate at kuya, panahon pa lang ng eleksyon, tumanggap sila ng 10K. Yung kakilala ko nga 15K. Dahil nga parang pocket money, dahil nga ang mga vloggers ng mga panahong yun ay dinesignate sa iba't ibang presinto para i-cover yung
yung botohan, 'di ba? Mag-vlog doon, kumustahin kung sino, gano'n. Mag-vlog kung kumusta yung resulta ng election, 'di ba? And syempre, may budget dapat. Umamin din si babaeng ipis, mga ate at kuya. Sabi nga ng isa sa Mawinians ay mukhang kawawa si babaeng ipis na yun. Hoy, babaeng ipis, pag mong, kumusta naman ang lasa ng ensaymada na may ipis? Alright, kasi si babaeng ipis naman talaga ang mal-edukado sa mga ensaymada vloggers. Yung iba niyang kasamang vloggers, mga bigatin yun. Katulad nung yung pinakita ko sa inyong picture noon na kasama niya yung isang radio announcer na naging ensaymada na rin ngayon. Yung iba mga college graduate, may mga nakatungtong ng kolehiyo kung hindi man nakatapos, di ba, mga professionals. Tapos si ipis ay wala lang, parang palengkera lang ng Tondo or ng Bulacan. Palengkera vlogger lang talaga kasi nga atakdog di ba? Palaban lang pero wala talagang laman ng kokote. Oh, coming from a teacher, babaeng ipis, di ba? So inakala ng marami na si Ben Barubal ay miyembro ng mga ensaymada vloggers na yan na kinabibilangan ng ipis at kung sino-sino. Yung mga vloggers ng Kamangyang, mga parang mga tai-tai. Kung hindi palengkera, mga bobita. Mabuti na lang merong mga may di kalibre katulad nung kalbo, yung nagpe-pretend na, feeling ko siya yung nagpe-pretend na sosyalera, pero yung kalbo, pero sa bagay, atinista yun. Nag-UP rin yata. Kaso mo, for the kakamkam laang siya, di ba? Balimbing pa yun dati Duterte, tapos dilawan muna bago naging Duterte. Ngayon naman ay makatamba na rin siya, makakuting na makabutod. Anyway, so good, maganda yan, Ben Barubal, na mukhang solid kang Duterte supporter. Hindi ko na nakikita na gumagawa ka ng vlog na full support kay Kuting. Ibig sabihin parang sa tingin ko mga ate at kuya, tinatabangan na to kay Kuting. Baka siguro nahahalata na rin ni Ben Barubal na pamahal na yung bilihin, 'di ba? Pataas na yung krimen, balik na ang droga, lumalala ang corruption, ayaw mag-disclose ng mga kongresista ng kanilang MOOE, ang travel expenses nila 2.66 billion, 2.066 billion, pero ang nagagastos hindi pa nga nauubos yung putal na 0.66 or 0.066 or 66 million, kasi ang nauubos pa lang nila parang 40 million. Patapos na yung taon. Saan mapupunta yung natitirang? Sa palagay ko ay 2.16 billion, right? Ano yung paghahati-hatian na lang ng mga kongresista na ngayon ay grabe kumanggi sa kina Eric at kina Dr. Lorraine Badoy. Ba't hindi nyo sagutin ang request ng taong bayan? Karapatan ng lahat ng Pilipino na malaman kung paano nyo uubusin yung natitirang lagpas 2 billion pa sa traveling expenses nyo pa lang. Iba pang budget ng opisina ninyo. Traveling expenses pa lang yon. Wala pa yung budget nyo sa pasweldo sa tauhan, uniform allowance, 'di ba? Bayad sa kuryente, tubig, sagot 'yan ng buwis ng taong bayan Renta ng kanilang opisina and what not. Baka yung food expenses nila sagot na rin ng kasama na rin sa MOOE, hindi dinidisclose. Meron pa silang extraordinary expenses. Ano bang extraordinary yung ginagawa? At ba't may ganyang item, may extraordinary expenses? Iba pa yung traveling expenses 2.66 billion na yon. So siguro nahalata ni Ben Barubal na may something talaga ang mga politiko ngayon, di ba? So hopefully Ben Barubal, manatili kang supporters ni VP Sara. Kapag si VP Sara naman at si PRRD ay eventually halimbawa ma-discover natin na mga kurakot din pala, sabay-sabay tayo nababatikos sa kanila, di ba? Kasi ang goal naman po namin, Miss Maharlika, Bagong Lipunan, General Macanas, at kung sino-sino pang mga namulat ng vloggers, banat by, hopefully, mga namulat pang vloggers ay i-expose yung mga kalokohan ng mga politiko. Kasi hanggat may mga kurakot, hindi uunlad ng Pilipinas. Ang kurakot ay ayaw nilang umunlad ang mga Pilipino, ayaw nilang maging matalino, di ba? Ayaw nilang maging critical thinkers, gusto nila mga less educated para madaling bilhin ang boto pagka eleksyon na. Sabi nga po, politicians are scared of intelligent voters. Kaya hindi sila gumagawa ng paraan na maging matalino ang mga botante, dahil kapag namulat ang marami,
bugto bungot ang kanilang mga racket. Diba? Matitigil ang mga racket. So far si Ben Barubal ay supporters pa rin yata ni VP Sara, pero yeah, huwag sana magbago ang iyong pagki-criticize kay Tamba, Ben Barubal, dahil obviously, 'di ba? Sa labanan ni VP Sara at ni Tamba ay nasa tamang side si VP Sara. Oh. And sana maano mo rin, maramdaman mo rin na parang hindi si Kuting ang nasusunod ngayon. Na parang ang presidente ngayon ay si Butod at si Tamba ay gustong-gustong maging pangalawang, alam mo na. And eventually, pangarap din niyang maging baka nga ahasin din ni Tamba ang kanyang yung Kuting, right? So, mabuti na lang mukhang sa tingin ko, ngayong bumabati ko siya kay Tamba, hindi siya bayarang vlogger. Hindi siya ensaymada, no? Proof. Kasi ang daming ensaymada ngayon, nasambang-samba kay Tamba. Nag-travel pa nga sila sa Leyte, eh. Mukhang all expense paid. Diba? Airfare and accommodation, ganyan. Baka may pa-allowance pa yan, diba? O, meron nga palang pa-allowance, di umano, dahil may mga screenshots na sinare yung isang mukhang dating ensaymada na umalis na rin. And sa tingin ko, natatauhan na rin si Ben Barubal, no? Isa sa mga natatauhang vlogger. Keep it up, at wag sana namin makita, Ben Barubal, na magiging supporter ka na rin ni Tamba. Matapos mong balabalahurain, di ba? So sana consistent ka, wag kang matakot kung may threat man. Alam nyo, kung nanonood sa channel ng Prinsesa ang mga dyan, yun sa malaking bahay sa tabing ilog Pasig, tabi ng ilog Pasig, kung nanonood kayo, ito ang dapat yung katakutan, hindi ang Principesa. Mas kilalang vlogger to, magaling pa tong gumawa ng mga rap, magaling tong gumawa ng flip top. Saan ba ako magaling? Sa prayers lang. Si Ben Barubal kaya ay manatiling kritiko ni Tamba. Si Ben Barubal kaya ay magiging kritiko na rin ni Kuting sa mga susunod na araw. Maging consistent kaya siya at hindi na niya babatikusin sina Miss Maharlika at si Bagong Lipunan. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.